Pagkatapos naming mag-almusal, hinatid niya ako sa silid ko. Pinilit kong maligo kahit giniginaw ako. Paglabas ko ng banyo, nandito pa rin si Diego sa silid ko. Doon lang siya lumabas nang sinabi ko na matutulog muna ako. 11:30, ginising ako ng binata para mananghalian at para makainom na rin ako ng gamot. Medyo maayos na ang pakiramdam ko pero parang lumala ang sakit ng balakang ko. Wala na akong natira na gamot na nireseta ng doktor noong nakaraan, kaya wala akong mainom. Nang mag-alauna ng hapon, dumating ng makeup artist na mag-aayos sa amin. Isang off-shoulder white dress na hanggang talampakan ko ang haba. Plain lang yon pero ang ganda. Bagay sa akin. Pati ang high heels ko kulay puti rin. Nagtagpo ang tingin namin ni Diego sa salamin. Ang gwapo niya tingnan. Ang fresh at elegante. Navy blue na coat at puting polo na panloob ang suot niya. Naka-brush up ang medyo mahaba niyang buhok. Tumayo siya sa likuran ko. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Napasinghap ako at namilog ang mata nang mapagtanto kung ano yon. Isang infinity diamond necklace. Kaparehas ng hikaw ko ang necklace na isinuot niya sa akin. There, beautiful. Ani at hinaplos pa ang kwintas na nasa liig ko. Sobrang ganda. Pero natatakot akong suotin. Baka bigla nilang hablutin sa liig ko. Tara na. Saad ng binata. Nakangiti naman at tumango ako. Sakay kami sa kotse papuntang City Hall. Buong biyahe, namamawis ang kamay ko sa kaba. Nauna na ron ang ina ni Diego. Wala naman kaming ibang kasama maliban sa judge na magkakasal sa amin. At isa pa niyang kaibigan at ang ina niya. Mauna akong lalabas. Wika ni Diego nang makarating kami. Secured ang paligid. Walang mga tao, walang social media, walang mga taong nakakakilala sa kanya. Nang makalabas si Diego, maya-maya ay lumabas na rin ako kasamang assistant niya na mag-a-assist sa akin mamaya. Pagkapasok ko, naroon na si Diego naghihintay sa aking unahan. Nang magtagpo kaming dalawa, sinimula na ang seremonya. Pinaghandaan namin to. Kahit yung sasabihin naming vow sa isa't isa, pinaghandaan din. Pero ngayon, na magkaharap kaming dalawa, nabura lahat sa isipan ko ang mga salita na ilang araw kong sinaulo. Magkahawak kamay kaming dalawa. Nakatingin sa isa't isa na para bang kami lang dalawang tao rito. Nangako sa isa't isa. He smiled at me. I vow to always protect you from harm, to stand with you against your troubles, and to look at you when I need protection. I promise to be your honest, faithful, and loving husband for the rest of my days. I pledge to honor you, love you, and cherish you as my husband today and every day. With this ring, isinuot ni Diego ang singsing sa daliri ko. I promise you that you will never have to face the world alone. Sa harap ng kanyang ina, ng kanyang kaibigan at ng judge, hinalikan niya ako sa labi. Nasa loob na kami ng sasakyan, ngunit pakiramdam ko, naiwan sa loob ng City Hall ang diwa ko. Hindi pa rin ako makaget over sa halik na naganap. Mga 10 segundo lang naglapat ang labi namin, pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang malambot na labi niya. Narinig ko ang mahinang pagtikim niya. Hindi ako umimik. Kahit ang lingunin si Diego ay hindi ko ginawa. Nakahalukip-kip ako at sa labas ng sasakyan ng tingin ko. Bigla akong nakaramdam ng pagkailang. Sa samut-saring emosyon ang naramdaman ko dahil sa paghalik ni Diego. Ihinto mo muna ang sasakyan. Mahinang saad ko nang makadaan kami sa tindahan ng gamot. Bakit? Tanong ni Diego na nasa tindahan ng tingin. Marami pa namang gamot sa bahay. Guilty na lumingon ako sa binata na ngayon ay asawa ko na. Bibila ko ng gamot. Mahinang saad ko, hindi inalis ang tingin sa kanya. Nangunot ang kanyang noo. Aanhin mo, sabi mo sa akin magaling na ang balakang mo.
Kaya kahit hindi tayo nag-follow up check-up, hindi ba? Aniya, dahan-dahan akong tumango. Biglang lumamlam ang kanyang mga mata nang may mapagtanto. Nahalata niya siguro sa itsura ko na may iba akong karamdaman maliban sa lagnat ko. Sorry. Naiiyak na sambit ni Audrey. Hindi ako nagsabi na nadulas ako nung nakaraang gabi nang isara ko yung sliding door. Pagsisinungaling ko. Akala ko kasi mawawala din kaagad ang sakit. Natigilan ako sa pagsasalita ng kabigin ako ni Diego at yakapin. Pumatak ang mga luha ko. Akala ko'y pagagalitan niya ako. Sisigawan. Dahil hindi na naman ako nagsabi sa kanya kung ano ang nangyari sa akin. I'll take care of you. Kumala siya ng yakap at marahang pinahid ang luha sa aking pisngi. Huwag ka nang umiyak. Saglit lang, bibili ako ng gamot mo. Patakbo siyang pumasok sa loob ng tindahan ng gamot. Nag-aagaw ang liwanag at dilim sa kalangitan. Senyales na uulan na naman. Kaunti lang ang tao sa loob kaya nakabalik siya kaagad. Bumili rin siya ng bottled water. Nang makapasok siya na ang kumuha ng gamot at inabot yun sa akin. Binuksan niya rin ang bottled water bago yon inabot sa akin. Nang mainom ko na ang gamot, doon lang niya pinatakbo ulit ang sasakyan. Malapit na rin kami sa kanilang mansyon, kaya binilisan niya ang pagmamaneho nang makarating kami kaagad. Inalalayan niya akong bumaba ng sasakyan. Ingat na ingat si Diego dahil hindi na maipinta ang aking muka. Nangangalay ang mga binti ko. Masakit ang balakang at ulo ko. Plus, nahihilo pa ako. Pakiramdam ko nga namumutla na ako ngayon. Akala ko sa San Agustin kayo didiretso. Wika ni Ma'am Claudia. Mukhang kararating niya lang rin. Yun nga ang plano namin, ma. Sagot ni Diego. Pero may sakit si Audrey, kaya pinagpaliban na muna namin ang pagpunta sa San Agustin. Taas kilay na tumango ang ginang at tinalikuran kami. Buhati na kita paakyat sa taas, ha? Wika ni Diego. Tumango ako bilang tugon. Yumapos ang braso ko sa liig niya nang buhatin niya ako ng pang-bridal style. Payat naman ako kaya kaya niya akong kargahin. Sa kanyang kama niya ako inihiga. Hindi na ako nakaangal nang tanggalin niya ang sandal na suot ko. Ikuha kita ng damit na pamalit mo. Dito ka na matulog para mabantayan kita. Wika nito matapos akong lagyan ng kumot. Mahina akong ngumiti. Salamat, Diego. Pumikit ako nang makapasok siya sa silid na tinutulugan ko. Hindi naman mahirap hanapin yung mga damit ko kasi nasa loob lahat yon ng banyo. Ouch! Wika ni Audrey nang biglang pumitik ang ulo ko sa biglaang pagbangon ko. Gusto kong bumaba ng kama at takbuhin si Diego doon sa loob nang maalala na baka makita niya ang mga panloob kong kasuotan. Napahaplos ako sa aking noo. Nakita na nga niya ang katawan ko. Ano naman kung makita niya ang mga panloob kong kasuotan? Hindi naman yun luma at wala naman yung mga sira. All goods yun. Pero, natigilan ako nang sumulpot si Diego. Bit-bit ang terno na pantulog at hindi ko alam kung alin ang susuotin mo, kaya dinala ko na lang lahat. Namumulang magkabilang tenga na wika ni Diego habang nakataas sa ere ang kamay kung saan nakalambitin doon ng 5 kong panloob. Para akong hihimatayin sa sobrang hiya sa ginawa niya. Pinilit ko ang sarili ko na tumayo at kinuha lahat sa kamay niya ang mga kasuotan ko. Isang pares lang ang kailangan ko. Kaya matik na isa lang dadalhin mo. Hiyang-hiya na wika ko. Hindi makatingin sa lalaki. Saan ba ako magbibihis? Pag-iwas ko kaagad. Dito ka na magbihis. Baka madulas ka na naman sa banyo. Inabot niya sa akin ang damit ko saka tumalikod sa akin. Sinamantala ko yon at nagbihis ng aking pang-ibaba. Nang maisuot ko na ang pajama, inabot ko ang zipper ng dress ko. Kahit nakatalikod si Diego, naglagay pa rin ako ng kumot. Baka kasi bigla siyang lilingon, makita na naman niya in second time around ang aking katawan. Tapos na ako. Maliit ang boses na sambit ko.
Doon lang siya lumingon. Ako na magbabalik niyan bukas. Tukoy ko doon sa kasuotan na inalis ko. Tumango si Diego at sinabing matulog muna ako habang magluluto siya ng hapunan namin. Walang dinner sa labas kasama ang mama niya at yung kaibigan niya na naganap. Dahil ang usapan namin, didiretso kami ng San Agustin. Kaya lang ito na nga ang nangyari sa akin. Pagkapikit ko, mabilis akong nakatulog. Itay! Nanginginig na sigaw ko nang makita ang nangyari sa aking ama. Itay, dadalhin kita sa ospital. Lumaban ka, Tay. Umiiyak na sambit ko. Mahal na mahal kita, anak. Proud na proud ako sa'yo. Itay! Hinihingal na napamulat ako. Nang kapain ko ang aking pisngi. Basa iyon ng mga luha. Panaginip. Isang panaginip ng nakaraan na kailanman hindi ko malilimutan. Ang masakit na pangyayari sa aming buhay. Ang hindi makatarungan na pagkawala ni Itay. Napatingin ako sa maliit na kalendaryo sa ibabaw ng mesa ni Diego. Kaya pala, dahil malapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ni Itay. Taon-taon tuwing sasapit ang kanilang araw, ay napapanaginipan ko sila. Hindi ko alam kung nagpapahiwatig ba ito na sana alalahanin namin ang araw na yon, o kung nagpapahiwatig na humihingi sila ng hustisya. Natuon ang paningin ko sa gilid ng kama. Naroon si Diego, nakaupo siya sa upuan. Mahimbing na natutulog at ang dalawa niyang braso ang ginawa niyang unan. Sa isang upuan may palanggana na mayroong tubig. Nang kapain ko ang aking noo, may basang tela na nakalagay doon. May humaplo sa puso ko. Natutuwa ko dahil may taong kayang alagaan ako, bukod kay inay at sa anak ko. Marahan kong hinaplos ang kanyang buhok. Diego, tawag ko sa pangalan ng binata. Kaagad naman siyang nagising at mukhang naalimpungatan pa. Hey, may masakit ba sa'yo? Gutom ka na? Saglit iinitin ko lang yung niluto ko. Hinawakan ko ang kamay ni Diego na ikinatigil niya. Dito ka matulog sa kama, malaki naman to. Baka mangalay ka. Saad ko. Ayos na ako dito, Audrey. I gave him a half smile. Okay na ako, hindi na ako mainit. Hindi mo na ako kailangan bantayan. Hindi pa rin siya natinag. Sige na, alam ko hindi ka komportable dyan sa upuang matulog. Sa huli humiga si Diego sa kabilang bahagi ng kama. Hindi ko na siya nilingon. Hindi na ako nagsalita. Pumikit ako ulit dahil inaantok pa ako. Pagising ko kinaumagahan, wala na si Diego sa tabi ko. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. Hindi na masakit ang ulo ko. Masakit pa rin ang balakang ko ngunit hindi na kagaya kahapon. Babango na sana ako nang lumabas si Diego galing kusina. May bitbit itong tray na may laman na umuusok na mangkok. Inilapag niya yon sa mesa at saka inalalayan akong maupo. Kaya ko naman ang maglakad. Pwede naman na doon ako sa kusina kumain. Saad ko. Nahihiya pa rin ako dahil sobrang abala na ang binibigay ko sa kanya. Tapos na akong mag-agahan. 9:45 na. Aniya at hinila ang mesa palapit sa akin. Hindi kita ginising para makabawi naman ang katawan mo. Kumain ka na para makapagpatingin ka sa doktor. Ngumiti ako at tumango. Hindi na ako umayaw dahil para naman sa akin to. At isa pa, para hindi ko na siya maabala pa. Nang matapos akong kumain ay gumayak na ako. Mabuti na lang at hindi namin naabutan ng mama niya. Ang dami pa naman niyang sinasabi at mga tanong. Hindi ako handa. Katulad nung nakaraan. Pagdating namin ay inasikaso kaagad ako. Pagkatapos masuri, binigyan ako ng advice at niresitahan ng gamot. Diego, untag ko nang makapasok siya sa loob ng sasakyan. Pwede ba akong umuwi sa amin? Babalik naman ako kaagad. Doon kasi sa kontrata, may leave ako ng 1 araw kada buwan. Nangako kasi ako sa inay ko na uuwi ako kada araw ng leave ko. Sumulyap si Diego saglit sa akin bago ibinalik sa daan ng tingin. Pwede kang umuwi sa inyo kung kailan mo gusto. Basta magpaalam ka lang.
Nang sa ganon hindi ako mag-alala. Talaga? He chuckled. Bakit naman hindi? Sa tingin mo ba, hihigpitan kita dahil kasal na tayo? Tumango ako. Walang magbabago, Audrey. Maliban lang sa turingan nating dalawa na dapat isa na tayong mag-asawa. Naintindihan ko at iyon ang inaaral ko. Paano maging isang mabuting asawa? Gusto ko sana ngayon ako uuwi, okay lang ba? Of course, kaya lang hindi kita mayahatid kasi may meeting akong pupuntahan. Magko-commute lang ako, baka magtaka si inay. Humina ang boses ko. Baka magtanong, hindi ko naman kayang magsinungaling sa nanay ko. Hinatid ako ni Diago sa sakayan. Kalahating oras lang naman ang biyahe at hindi rin mahirap makasakay. Gusto kong sorpresahin si inay at ang anak ko sa biglaang pag-uwi ko. I-text kita kapag uuwi na ako. Sabi ko nang makababa ako. Ingat ka, salamat. Nang makaalis si Diago, nagtungo muna ako sa bakery para bumili ng cake pasalubong sa anak ko. Sa isang taon, isang beses lang kami nakakain dito, tuwing birthday niya. Ngayon na may pera na ako, kahit kada buwan pwede siyang kumain dito. Pwede na siyang kumain ng mga pagkain na hindi niya pa natitikman dahil kaya ko nang bilhin yon. Malaki ang hakbang na binabagtas ko ang maliit na daan patungo sa bahay namin. Excited na akong makita at mayakap ang anak ko. Sabado ngayon, kaya wala siyang pasok sa school. Pero imbes na maglaro katulad ng ibang bata, naroon siya sa likod bahay nagbubunot ng damo sa mga halamang bulaklak na tinanim ko. Nanlaki ang mga mata ni inay nang makita ko. Binitawan niya ang walis na hawak at sinalubong ako ng yakap. Apo, nandito ang mama mo. Tawag ni inay sa anak ko. Maya-maya sumulpot ang anak ko. Nanlaki ang kanyang mata. Hindi makapaniwala na nandito ko nakatayo sa harapan niya. Pawisan siya. May putik ang mga kamay. Pati ang damit nito ay may dumi rin. Nang mahimasmasan sa pagkagulat, tumakbo siya palapit sa akin at dinamba ng isang mahigpit na yakap. Mama ko! Nandito ka, mama! Garalgal ang boses na saad ng anak ko. Kinarga ko siya at niyakap ng mahigpit. Pinugpog ng halik ang kanyang may bahid na putik na pisngi. Kahit pawisan, mabango pa rin. Katulad niya, lumuluha rin ako sa saya. Mismo na si mama? Tumango siya. Opo, pero lagi po ko pong tinatandaan na kailangan niyo po mag-work para sa akin. Niyayakap ko na lang po yung unan niyo na sinuotan ni nanay ng damit mo para yun na lang ang yakapin ko kapag namimiss ko kayo. Salamat sa pag-intindi, anak. Mahal na mahal ka ni mama. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sa ngayon, kailangan muna ni mamang lumayo para magtrabaho. At kapag may marami ng pera si mama, hindi na tayo magkakalayo ulit. Sapat na siguro ang 1 taon para mabawi namin ang lupa na sinangla namin. At sapat na siguro ang 1 taon na palugit ko sa pagtulong kay Diago. Sa ngayon, kailangan ko munang tiisin ang lahat. Pasasaan ba't matatapos din ang lahat? Malaman kaya ni Diago na may anak na si Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.